Napakayaman po ng mga pagbasang ating narinig at bigyan natin ng pansin yung bawat pagbasa. Masasabi natin sa mga pagbasa, dalawang grupo ang ating nakikita. Una, sa unang pagbasa, yung mga taong may pananampalataya at yung mga taong walang pananampalataya. Yung walang pananampalataya, sinasabi, subukan natin ang mga taong yan kung sila ay hindi pababayaan ng Diyos. Lulupigin natin sila, pahihirapan, patayin natin, tignan natin kung anong gagawin ng Diyos. Matandaan po siguro natin nung panahon ng mga Makabeyo, yung hari, pinipilit sumamba sa Diyos-Diyosan, yung mga magkakapatid kasama ng kanilang ina, na tinuruan sila maging tapat sa kanilang mga tradisyon, sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Pinahirapan sila, may pinutol ng kamay, daliri, pinutol ang dila. Pero anong sabi, isa-isa? Sabi nila, putulin man ninyong dila ko, patayin man ako, ngunit ang nagbigay nito, ang siyang magbibigay uli ng buhay ko. Sa harap ng kamatayan, hindi sila po sumuko. So, lagi tayong nandiyan sa sitwasyon. May pananampalataya ba tayo o hindi? Minsan may pananampalataya, minsan kulang. Kaya nga tayo nagsisimba, nakikinig sa salita ng Diyos para mapalakas ang ating pananampalataya, pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa ikalimang pagbasa, nandiyan naman, again, sasabi nating dalawang grupo. Yung makalangit ang kanilang pananaw o makamundo. Yung makamundo, ang kanilang tinitingnan lamang kung paano sila kumita, ano sila maging makapangyarihan, kung paano sila sisikat maging dakila sa harap ng lahat. Pero yung makalangit, nandun ang kababaang loob, nandun yung pagmamalasakit sa kapwa, nandun yung pagtulong sa mga nangangailangan. Again, nandito po tayo sa sitwasyon na gano'n. Sinasabi ni Santiago, kung may tunay kang pananampalataya, nakikita yung pananampalataya sa iyong gawa. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay na pananampalataya. So, minsan meron din po tayong malakas na pananampalataya, naging makalangit ang ating pananaw, minsan makamundo, hari nawa. Kapag makamundo, muli tayo'y matauhan. Dahil kapag makamundo, ang tungo yan ay kamatayan at wala. Whereas, yung pananaw na makalangit, alam natin, ang tungo ay buhay na walang hanggan. Sa gospel, ilang beses po ating maririnig, pinauna ni Jesus na siya ay darating yung araw, siya ay pahihirapan. Ang anak ng Diyos, ang anak ng tao ay pagkakanalo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Ngunit tuwing ituturo ito sa kanyang mga alagad, sa mga tao, hindi nila nauunawaan. Iba ang kanilang pananaw. Ang pananaw nila makamundo. Si Jesus, tinuturuan tayo, dapat maging makalangit. Nakapokus tayo sa kaharian ng Diyos. Kung nais natin magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya, pero makita natin dito, matyaga ang Diyos. Hindi sumuko si Jesus. Kahit na pagkatapos na turuan sila, ibang kanilang pananaw. Bakit? Ang kanilang expectation, ang kanilang inaasahan, isang makapangyarihan na tagapagligtas, pupuksay ng kanilang mga kaaway, pakikita ang lakas ng kamao, kapangyarihan. Pero iba, nung dumating ang Diyos, Diyos ang dumating at pinakita ang kahalagaan ng kababaang loob. Ang nagiging dakila, hindi yung pinaglilingkuran, ngunit ang taong naglilingkod. Merong kwento na may isang tao naglalakad, nahulog sa isang hukay,
medyo malalim yung hukay. Ano po, hindi siya makaahon sa kanyang kalagayan. So may dumaan na tao. Nakitang gano'n, di pinansing, nagpatuloy sa kanyang paglalakad. May dumaan na tao, huminto, sabi niya, sa susunod, mag-ingat ka sa paglakad mo para hindi ka mahulog sa ganyan, sa sitwasyon, sa hukay. Umalis. Dumating si Jesus, nakita yung tao. Ano ginawa niya? Hindi nagdalawang isip. Lumundag at pumunta sa hukay. Sabi niya sa tao, hala, tumuntong ka sa aking balikat upang makaahon ka. Napakaganda. Paano tayo tumutulong sa kapwa? Handa ba tayong maglingkod, itaya ang ating sarili na ginawa ni Jesus? Kaya tayo tinuturuan, maging katulad ng mga bata, walang iniisip, hindi na iniisip maging tanyag, ngunit laging pinapakita sila ay umaasa sa mga nakakatanda sa kanila. Lahat ay umaasa, mga bata, hindi ba? Pagkain, pag-aaral, ano man yun. Natumba sila, nadapa, nasugat, nanay, tatay, lolo, lola. Umaasa. Yan ang inaasa ng Diyos sa atin. Huwag tayong magmalaki, wala tayong dapat ipagmalaki. Umasa ng lubos sa Kanya dahil laging nandiyan tutulungan tayo. Ano po? So, kailangan yung pagpapahayag ng ating paglilingkod at kababaang loob, yan ay ang tanda, katangian ng isang matapat na disipulo ng kaharian ng Diyos. Sana po, ito ang marka, ito ang tatak ng ating buhay. Kababaang loob at paglilingkod. Amen.